Tapos na po ang bawat isa sa pagsasaliksik, pagsisiyasat ng kanyang sarili at paghingi ng tawad, paghatol sa ating sarili, then saka po natin gagampanan po ito. Ano po? So pwede kayong lumuhod dito, pwede kayong pumunta ron, pwede kayong pumunta rito, we have the space, pwede rin dyan sa inyong upuan. Ano po? So lahat po ay mag-uukol ng sandali para magkaroon ng sariling pagsisiyasat at paghingi ng tawad sa Panginoon. Ano, magkakaroon tayo ng sariling confession. So, magbibigay po tayo ng time and we still have time para gawin po yan. Magbibigay tayo ng, let's say, about 5 minutes para po magkaroon ng kanya-kanyang sariling paghingi ng tawad sa Panginoon. Okay po? So, lahat po, sarado po ang pinto. Ayaw po natin ng abala. Wala na po munang patayo tayo, palakad-lakad. So ushers, mamaya na kayo mag-ready. Magbibigay muna tayo ng time para sa ating kanya-kanyang sarili. Humanap kayo ng lugar ninyo na pwede kayong makipag-usap sa Panginoon at pwede nyong idulog sa Kanya ang inyong sarili. Ano po? At tayo ay para maayos po ang lahat. Okay po? Pwede nang maupo yung mga nasa likod. Mga bata, wag munang palabasin. Yung mga hindi kasali, wala munang palakad-lakad, wala munang tayo-tayo. Sige po, ilagay mo na yung mga bata dyan sa loob ng room para hindi mo na sila magpalakad-lakad dyan. Okay po. Ayaw ko pong may maistorbo tayo ng mga tao na nakikipag-usap sa Panginoon, ay maistorbo natin dahil tayo ay may mga gumagalaw, lumalakad. Stay sa inyo pong upuan at iukol natin yung takdang panahon para po sa pakikipagtagpo natin sa Panginoon. Alam niyo, ano man yung ating mga kasalanang nagdaan, ito po'y pagkakataon para muli tayong linisin ng Panginoon, maging malayang Espiritong gumawa sa ating buhay. At ang ating bayan, maging instrumento tayo para sa kabubuti ng ating bayan. Okay na po? Ushers, okay na ba kayo dyan? Ushers, ayoko na may nag-uusap, mamaya na kayo mag-usap-usap. Concentrate na po tayo. Bigay po tayo ng time. Sige po. Pagkatapos ko po, ako'y mananalangin para sa katapusan ng ating pagsisiyasat at paghingi ng tawad. Ano po? Sige po, tayo po'y manalangin.
Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito na kami ay mayroong nasusumpungang mayaman mong habag at biyaya na kami tanggapin mo na dumulog sa iyong hapag. Galing kami sa iba-iba naming panghihina, pagkakasala, pagpapakarumi, panlalamig, pagiging makasarili. Galing kami sa iba't iba naming kahinaan, limitasyon, kamangmangan, kataasan. Galing kami sa marami naming agam-agam, maraming kapaguran sa buhay. Marahil taglay namin nakita mo mga reklamo sa buhay, mga bulong-bulong, mga sariling sikap at maling pamamaraan para tugunan ang aming mga pangangailangan at magtagumpay sa araw-araw na karanasan sa buhay. Panginoon, maraming salamat sapagkat ikaw ay na Diyos na mapagpatawad at hinahanap mo ay ang may bagbag na puso at may mapagpakumbabang kalooban. At iyong pinahahalagahan ito at tinatanggap mo. Kaya kami po ay narito ngayon bilang isang simbahan na nagpapakababa sa inyo. Wala kaming masasabing mas magaling kami kahit kanino man. Kundi masasabi namin kami ay hindi karapat-dapat sa iyo. Humihingi kami ng kapatawaran. Linisin mo po kami. Gaya ng iyong pangako, ipapahayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal, na kami patatawarin at kami lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya Panginoon, tinatanggap po namin, kinikilala namin, na patapos namin ipahayag at hingi ng tawad sa inyo, at kilalanin ang aming karumihan at aming pagkamababa, ay tinanggap namin at dininig mo sa langit ang iyong kapatawaran na iginawad mo sa bawat isa. Muli, pagkakataon upang kami lumakad ng panibago. Lumakad na may panibagong simula. Lumakad na may panibagong lakas. Lumakad na may panibagong galak sa puso. Lumakad na may panibagong biyaya at kamay ng Diyos sa aming buhay. Maraming salamat po sa bawat tatay, bawat nanay, bawat mag-asawa na narito. Mga kabataan na narito, mga anak mo na walang makapagsabi sa amin na gumawa kami ng mabuti at hindi kami nagkasala. Kaya Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito. Inaalala namin ang iyong kamatayan, ang siyang ugat at dahilan at lahat-lahat para sa aming katubusan, para magkaroon kami ng pagtanggap sa langit. At kami matanggap na mga hindi katanggap-tanggap. Pero alang-alang sa inyo, sa iyong kamatayan at pagkatubos na ibinuhos mo sa krus ng Kalbaryo, nakasumpong kami ng kapatawaran. At ang iyong banal na katuwiran ang siyang inilagay sa amin. Sa pamamagitan mo, Panginoong Hesus, nagkaroon kami ng pagtanggap ng Ama sa langit. Salamat po sa matapat mong pangako. Maraming salamat po sa katagumpayan mo sa krus ng Kalbaryo, maging sa katagumpayan mo sa libingan at kabulukan. Ang iyong tagumpay ay aming tagumpay. Kaya kami po'y nangagagalak po sa inyo, gaya ng sinabi mo, mga galak kayong lagi sa Panginoon. Kaya ikaw po ang aming kaaliwan. Kami po'y nalulungkot, nadidiscourage, nadidisappoint. Pinanghihinaan kami ng loob ng iba't ibang bagay ng mundong ito. Maging ang kahinaan ng aming sarili, kami pinapanghihina. Pero sa tuwing titingin kami sa iyo, laging may pag-asa. Laging may dahilan para bumangon dahil laging mayroong lakas na laan para sa mga mahina na sa iyo tumitingin. Kaya maraming salamat po. Kita mo sa puso ng inyong mga anak. Yun ang dahilan ba't kami narito ngayon. Hindi kami nakipaglaban na hindi kami nasugatan. Hindi kami nagbuhat na hindi kami nanghina. Hindi kami tumakbo sa takbuhin na hindi kami nanghimagot. Pawang kami ay kapos. Kailangan namin ng lakas mula sa inyo. Kaya Panginoon, maraming salamat sa bawat yakap mo sa amin, sa bawat salita ng pag-asa
na aming napangahawakan mula sa salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyong katapatan. Tunay na hindi ka naging malayo sa bawat isa sa amin. At ngayon pong gabi, maraming salamat po kami dudulog sa iyong dulang bilang pag-alaala sa iyong kamatayan. Maraming salamat po. Palayan niyo po ang bawat isa. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Lahat po magsabi ng malakas na Amen. 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 Ushers, will you please come? At atin pong simulang i-distribute ang atin pong tinapay. Sige po, pwede natin i-distribute.
Babasahin ko po muna ang salita ng Diyos. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tayo po na manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, tangan po namin ang tinapay na walang libadura, na siyang simbolo at nagsasalarawan ng iyong pagkatao na walang halong kasalanan. Ang iyong pagiging perpekto, na ikaw ay namuhay, sinubok sa lahat ng paraan, pero walang pagkakasala kahit minsan. Wala kang kapintasan, at ikaw ay nabuhay ng buong kaluguran sa paningin ng Diyos Ama sa langit. Salamat po ng marami, bagamat ikaw ay banal at matuwid. Ang katawang ito ang nagdusa at pinarusahan at pinahirapan at ibinayubay sa krus ng Kalbaryo. Bawat latay sa iyong katawan ay kagalingan sa aming mga sugat. Ang katawan mo na nagpasan ang nag-alis sa amin ng kabigatan. Ang katawan mo na pinagsalinan ng karumihan upang kami ang mahugasan. Panginoon, maraming salamat sa katawan na inialay mo at nagdusa para sa katulad naming mga makasalanan. Inaalala po namin na walang pakikipagkasundo kung wala ang iyong hain. Walang kapatawaran kung wala ang iyong paghandog ng sarili. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa pag-aalay mo ng iyong sarili para sa aming kaligtasan. Muli po, aming tatanggapin ang tinapay na ito bilang pagkilala sa iyo bilang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po, habang tangan namin ang sarong ito, na siyang simbolo ng iyong dugo na itinigis sa krus ng Kalbaryo, na lahat ng ito ay para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Na kung wala ang pagtubos ng iyong kasalanan, ay wala kaming kapatawaran. Kami nangangapahamak, at kami magdurusa na walang hanggan. Ngunit salamat po, merong banal na dugo na naibuhos sa krus ng Kalbaryo, inialay upang maging kabayaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po sa inyong pagmamahal sa katulad namin, na kami ay iyong tinubos, at meron kami ngayong pagtanggap at malayang paglapit at akses sa aming Ama sa Langit, dahil binuksan mo ang langit para sa amin. Maraming salamat sa dugo na banal, na sa ngayon wala na pong karapatan ang dyablo upang kami agawin pa sa iyong kamay. Wala nang makakaagaw sa iyong kamay sa amin. Salamat po ng marami sa iyong katagumpayan. Ang tagumpay mo ay aming tagumpay. Salamat, ipinaglaban mo kami sa krus ng Kalbaryo hanggang sa kamatayan upang kami ay maidala mo sa Diyos. Maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin. Nawa, lalo ka namin mapaglingkuran ng may katapatan. Patatagin niyo po kami hanggang sa madatnan mo po ang simbahang ito, at ang bawat isa sa amin ay matatag na lumalakad at ginagawa ang tama sa iyong paningin. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo nagsisiinom sa pag-alaala sa akin. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Atin pong nagampanan ang gawain ng Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Lahat po nagsabi ng malakas na Amen. Wow! Amen. And Victorious Church, salamat po sa Panginoon. Nagawa po natin sa gitna ng pandemya na magpuri, magdiwang, pagtaas ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay.
Aawit po tayo, awitin po natin yung such love. Sa Tagalog, awitin po natin, ibig ng Panginoon na maging puno tayo ng kasiyahan, ibig niyang alisin ang kalungkutan sa ating buhay, at maglingkod tayo ng may kagalakan. So, awitin po natin yan, habang inaayos po ng ating mga kapatid. Ako'y naniniwala na tayo po ay binigyan ng Diyos na nagkakaisang Espiritu at lalo po maging malaya ang paggawa ng Panginoon sa ating buhay. Ano po, binigyan natin muli ng pagkakataon ng Panginoon na siyang maghari at gumawa sa ating buhay. Napakainam po na may Diyos na may malaking puso na kaya magpatawad ng kanyang mga anak. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat at awitin po natin pag-ibig ni Jesus, such love sa English, sa Tagalog po'y pag-ibig ni Jesus. Everyone? Ang tulad ko ay minahal ng Diyos, tungkol sa puso'y ibig matapos, pagdusa ng ako'y mahirap, o anong dakilang pag-ibig, pag-ibig ni Jesus ay nahayag sa krus, ang tulad ko ay minahal ng Diyos, o anong dakilang pag-ibig. Nalaban siya kasama ng tao, dahil sasabitin ng kamaryo, walang katulad ng matotoo ang pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig ni Jesus ay nahayag sa krus, ang tulad ko ay minahal ng Diyos, o anong dakilang pag-ibig. Dapat tayo tinakwil, pero kahit dapat tayo tinakwil, minahal pa rin tayo. Kahit ako ay kamagitan, si Jesus tinapangigil at tubusan na sa sulat, sa salay ng pag-ibig. Pag-ibig ni Jesus ay nahayag sa krus, ang tulad ko ay minahal ng Diyos, o anong dakilang pag-ibig. Pag-ibig ni Jesus ay nahayag sa krus, ang tulad ko ay minahal ng Diyos, o anong dakilang pag-ibig. Jesus ay nahayag sa krus, ang tulad ko ay minahal ng Diyos, o anong dakilang pag-ibig. Praise the Lord. I'll say yes, Lord, yes, to your will and to your way. I'll say yes, Lord, yes, I will trust you in the way. When your Spirit speaks to me, with my whole heart I'll agree, and my answer will be yes, Lord, yes.
live in the flesh. I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. I am crucified with Christ, unless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. All of you po say amen? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan po sa atin. Amen. Amen. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. At sa pagtatapos ng taon ay kami itinatawid mo sa gitna ng pandemya at kami po'y binigyan mo ng kalakasan at ng kagalakan. Amen? Amen. Mapupo tayong sandali at tayo po'y magsasend out ng atin pong missionary. Ibig kong tawagin, pasumandali, si Brother Ulysses para magbigay sa atin ng maikling patotoo. Paano niya natiyak, paano niya nalaman na siya'y tinawag ng Diyos sa lugar ng Malasike sa Pangasinan. Alam niyo po, itong Malasike, Pangasinan ay hindi namin alam na lugar. Hindi pa namin ito napuntahan before. Pero na kami magpunta ng Amerika at merong isang mananampalataya na nakapakinig na ako'y nasa Amerika. At sabi niya si Pastor Conway ang ginamit ng Panginoon para maligtas ang aking tatay. Gusto kong makuha yung number ng Pastor Conway at yung tinitirahan namin, ibinigay yung aking number sa kanya at kami nagkausap. Actually, iba ang aking pagkaisip kung sino siya kasi meron siyang kapangalan dito sa Pilipinas. Kaya akala ko siya yung Dexter na taga-Pasig. And then ang malaman ko yung kanyang tatay na colonel na na-witnessan ko sa US na tumanggap sa Panginoon, natatandaan niya ako. Sabi niya, Pastor Conway, ako ngayon na merong Filipino ministry, could you come and preach to us? At tinanggap ko at nagkita kami. At sa amin pong pagtatagpo, naipakilala po sa akin ng isang kapatid na ang pangalan ay Brother Mario. At si Brother Mario ang nag-volunteer, sabi niya, Pastor, kung kailangan niyo ng sasakyan, I am willing to drive for you. At may mga sasakyan siya doon, at sabi niya, kung may kailangan po kayo, tawag lang kayo, I am available. So kapag mo meron kaming lakad, tawag ako sa kanya, at siya ang nagdadrive sa amin, parito, sundo hatid. More than an hour na biyahe, siya ang kung saan man ako may speaking engagement, at siya ang nagdadrive. At pagka uwi kami sa kanila, doon kami pinagpapahinga sa kanila. Meron silang magandang tuluyan doon. Sabi niya, alam niyo, Pastor, ako'y taga Malasike. Ako'y taga Pangasinan. Nanirahan ako ng 30 taon sa Canada at ngayon naninirahan ako mahigit 20 taon dito sa Amerika. Naranasan ko na ang lahat. Pero alam niyo, hanggang ngayon, hindi nawawala sa isip ko ang aking sariling bayan. Pastor, baka mapupuntahin niyo ang aking bayan. Marami na akong kinausap doon, pero walang nag-prosper. Kaya Panginoon, Pastor, sabi niya, Pastor, kung pwede, baka pwede niyong puntahan. So agad po, nung masabi niya yung sa akin, hindi ako nagdalawang isip, tumawag po ako dito sa atin, sa simbahan natin. Tinawagan ko ang ating mga kapatid at sinabi ko sa kanilang, may ganitong sitwasyon, may ganitong pangangailangan, may ganitong nananalangin at ibig kong kayo ang pumunta. Habang narito ako, kayo ang pumunta. Pag uwi ko, tsaka ako pupunta. At ang mga kapatid po natin, isang team sila, nagpunta sila doon at marami pong nakinig at nakita nilang ang mga tao ay uhaw na uhaw. Gustong-gusto nilang makapakinig. Palibhasa, napakalayo itong ating kapatid. Pagbalik nila, sa madaling sabi, mga nagpahayag na ng pagtanggap sa Panginoon, pagbalik nila dito, nag-aagwat-agwat kasi meron tayong mga lockdown, humirap ang biyahe hanggang tumagal bago po mapuntahan. At paminsan-minsan pumunta si Brother Ulysses, nagmumotor lang siya for 10 hours ng kanyang motor. Kahit na napaflat, nasisira, kinakailangan na repair, pagkatapos niya ipaayos, Pastor, ganito, o sige, paayos mo. Biyahe siya. At nakikita ko, inobserban ko yung kanyang tiyaga, yung kanyang sigasig. Hanggang isang araw, sabi niya, Pastor, doon ako. Isang araw, nagpunta po kami sa Kasile, dyan sa Kabuyaw. Meron po kaming tinitingnang lugar dyan. At meron ako manakausap, may mga winitnessan kami doon. Nang makita ni Ulysses yung lugar,
Nagustuhan niya. Sabi niya, Pastor, maganda rito. Pwedeng dito na lang ako. Nakita ko sa kanya, nagkakaroon siya ng 2 lugar na nagugustuhan. Kaya sabi ko sa kanya, okay, Brother Ulysses, imbes na i-send out ka namin, yung mga nauna pa, hindi ka muna isa-send out. Gusto kong liwanagin mo, saan kang lugar tinawag ng Diyos. Dahil yan ang magiging puhunan mo, ano man ang maranasan mo sa lugar na yan, ang babalikan mo yung simula, bakit ka nagpunta sa lugar na yan. Kung ang dahilan ng pagpunta mo riyan ay ganda ng lugar, isang araw yung lugar papangit, aalis ka. Kasi pangit na ang lugar. Kung ang pinuntahan mo yung bait ng mga tao, pagka naging masama ang ugali ng tao sa iyo, aalis ka, iwanan mo yung mga tao. Pero kung ang dahilan ng pagpunta mo dyan ay panawagan ng Diyos, ano man ang mangyari sa lugar na yan, kalooban lang ng Diyos ang maghahari sa iyong buhay. So, bigyan kita ng time, magsuri ka, manalangin ka, at saka ka magpasya. Lipas po ng panahon, Brother Ulysses nagpunta ron, and then na-confirm niya ang panawagan ng Diyos. Sabi niya, Pastor, sa Malisiki po ako. O sige, Brad. Kung yan na talaga, final na, maliwanag na sa iyo, isa-send out ka sa December 12. Ito na nga po yon, December 12. So bago mag-December 12, ako'y nagpasya na makita, mapuntahan personal ang lugar, and then we went there. Sa tulong ng ating mga kapatid, Brother Ricky, Sister Adet, kami kinupkop sa kanilang magandang tahanan doon, na maalwan, magandang klima, maluwag ang paligid. Doon kami nanuluyan for 2 days. At nag-share kami ng gospel doon. At may mga tumanggap sa unang lugar, may mga tumanggap sa pangalawang lugar, at bago kami umuwi ng gabi, ay meron po nagpasya na 14 para magpabautismo. Kaya sabi ko kay Brother Ulysses, sabi ko sa mga tao, hindi na po ako magbabautismo sa inyo dahil pauwi na ho kami ngayong gabi. Hindi ko naman po ibigin na magpapabukas dahil may Bible study po ako sa Germany, sa online, sa ating missionary sa Germany. So we have to go at marami pa akong gagawin. Nagpe-prepare pa ako, mag-aaral pa ako. So umuwi kami ng gabi at kinabukasan na sila umuwi. At napatunayan natin na si Brother Ulysses, doon na siya. Mahal niya na ang mga tao doon. At nag-provide na ang Panginoon ng bahay mission house. At si Brother Mario, tinawagan ko, pinadala ko yung mga picture, sabi niya, Pastor, magiging katuwang niyo ako sa gawain sa Malasike. Kaya salamat sa Panginoon, tuwang-tuwang, wala sa tao ang ating tiwala, ang tiwala natin nasa Panginoon. Amen? So papakinggan po natin si Brother Ulysses sa kanyang patotoo bago po natin siya ipanalangin at bigyan ng karapatan bilang misyonero ng simbahang ito. Brother Ulysses, will you please come? Hello. Magandang gabi po sa lahat. Tunay na mabuti po ang Panginoon. At yun nga po, naikwento na ng ating pastor no, na divert yung isip ko nung makita ko po yung kasili. Kasi siyempre minsan papakita sa'yo ng Diablo kung ano yung parang conveniente sa buhay mo. At dumating ako sa point na sabi ko, Panginoon, alam ko po ang paglilingkod ay hindi para sa conveniente ng buhay. Kasama po sa paglilingkod, Panginoon, ang magkaroon ng struggle. At doon po, nung ako'y nagpe-pray, nagbabasa ako ng salita ng Panginoon, pinakita po sa akin ng Panginoon na, sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng sa salita niyo na doon po ako sa Pangasinan. And then meron akong devotion na sabi niya, yung kay Moises, naaalala niyo yung sa Egypt. So, wala na pong duda sa isip ko, sabi ko, Lord, pupunta po ako ng Pangasinan. Nagpaalam po ako sa ating pastor, sabi ko, Pastor, pupunta po akong Pangasinan. And then pagpunta ko po doon, medyo malayo yung biyahe. At ako naman po ay nagpapasalamat sa Panginoon na talagang ginabayan niya rin ako. At unang punta ko po doon, naramdaman ko na po yung kapayapaan sa puso ko. Yun lang po yung hinahanap ko eh. Yung kapayapaan ng puso ko dahil kasama ko ang Panginoon. Kaya sabi ko, Panginoon, wag niyo po akong pupuntahin sa isang lugar na hindi ko kayo kasama. Kasi ang gawain po ay hindi isang laro. Alam ko po yun. Kaya siguro sa mga nangyari sa buhay ko po,
Tinetrace ko po yung nangyari lahat sa buhay ko. Inallowed po ng Panginoon para hindi ako magkasala habang nasa gawain niya ako doon sa mga past na pagkakasala ko. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat po. Kaya yun, nag-decision po ako. Sabi ko, Pastor, doon po ako. Kahit umaabot ng 50 Celsius degree ang init. Kahit by high blood ako. Okay lang po yun. Kung doon po tatapusin ng Panginoon ang buhay ko sa Malasiki, salamat sa Panginoon. Pero salamat dahil pinakita niya sa akin na yung mga tao doon ay kailangan ng salita ng Panginoon. Yun lang po. Wala po ko ibang hihilingin, kundi yung samahan niyo po ko araw-araw ng panalangin niyo. Dahil lahat ng reason para umayaw po ang kapatid niyo nasa akin. Pero hindi ko po matanggihan ng Panginoon eh. Siya po ang nagpapalabas sa akin, hindi po yung sarili ko. Pag sarili ko lang po, ayoko talaga. Dahil kilala ko po sarili ko. Pero salamat sa Panginoon, may confirmation sa Kanya. At ang isa na doon, yung mga tao. Nagkaroon na po kami ng bonding sa isa't isa. Karoon na kami ng pagmamahalan sa isa't isa. Pagmamalasakit. Kaya sabi ko, salamat po Panginoon. So yun lang po, samahan niyo po ako lagi sa panalangin. Maraming salamat po. Amen. Hinatawag ko po dito si Brother Ulysses, Sister Jinky. Ito po ang kanyang may bahay. Alam nyo, mahirap humayo kapag walang suporta ng misis. Ha? O, ipakinggan natin si Sister Jinky, yung kanyang heart to support. Ikaw ba hindi pinilit ni Ulysses? Hindi. O, sige. Yung patotoo mo, paano ka, masaya ka ba na suportahan ng iyong asawa o paano? Magandang gabi po. Siguro may maikling sumagi lang sa isip ko. Nung dalaga po kasi, ewan ko kung dalaga po ako noon o first nang merong asawa na po ako. Meron po akong isang kapatid sa pananampalataya. Sabi niya, "Sis, handa ka na ba maging pastor's wife?" Ang sagot ko sa kanya, ngumiti lang ako. Sabi ko, paano ko magiging pastor's wife? Hindi ko nga alam kung karapat dapat ba ako maging pastor's wife o sino magiging pastor na magiging katuwang ko. Tapos lumipas sa mga taon, lumipas ang maraming taon, na nawaglit sa isip ko yon. Tapos sabi ko, nung pandemic, sabi ko nga naging blessing po sa amin mag-asawa kasi ibinalik kami ng Panginoon dito. Kaya po ito, natupad ang kung ano ang gusto ng Panginoon sa amin. And ito nga po, nagiging mission pastor's wife po. Salamat po sa Panginoon. Willing ka naman, heartily, na sumuporta sa iyong asawa. Opo. Amen. Praise the Lord. Ha? So tinatawagan ko po yung ating mga deacons. Will you please come and we will pray for Brother Ulysses. Amen. Alikay dito. Mga kapatid, nadinig natin ang patotoo. Nakita natin, naging worker po si Brother Ulysses ng simbahan. Masipag, maasahan, hindi namimili ng trabaho. Utusan nyo, tagalinis, tagabili, tagawalis, tagabuhat. Ano man ay pagawa nyo? Bible study, ano man ay pagawa nyo sa gawain ng Panginoon. Siya ay ready and willing to serve. At yamang siya ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Hindi naman siya pwedeng basta humayong mag-isa. Ang sabi dito sa aklat ng mga gawa, babasahin ko po sa inyo para makita po ninyo kung paano ang paraan ng pagsusugo ng simbahan. At ang tinatawag ng Panginoon na maging mangangaral at mga lingkod ng Diyos ay hindi ang mga taong tamad. Sabi rito sa Acts chapter 13,
Verse 1, Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul, as they ministered to the Lord, habang sila'y naglilingkod sa Panginoon, and fasted, the Holy Ghost said, Separate me, Barnabas. So the calling authority is the Holy Spirit. God is the calling authority. Sabi niya, separate me, Saul and Barnabas for the work. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Ang sending authority ay ang church. So the Holy Spirit, ang calling authority, at ang inilagay ng Diyos, ang church, ang sending authority. Kaya hindi po siya pwedeng humayo at magbautismo na walang kapamahalaan mula sa simbahan. At kayo ang simbahan. Tayo ang magbibigay ng karapatan para siya suguin at mangaral at para siya ay makapagbautismo upang ang bautismo niya ay maging may karapatan. Kaya lahat po ng sang-ayon, bigyan natin ng karapatan, ng kapamahalaan o ng authority si Brother Ulysses na i-present ang Christ Baptist Church sa Malasike, sa Pangasinan. At bigyan natin siya ng karapatan na magbautismo. Lahat po ng sumasang-ayon, magsabi po ng malakas na amen. Amen. Palakpakan po natin. Praise the Lord. Brother Ulysses, mula sa pangalan, sa kapangyarihan at otoridad ng simbahan, binibigyan ka ng karapatan na maging mangangaral ng Ebanghelyo at magbautismo sa mga taong nagsisi at nanampalataya. Katuwang ng iyong may bahay. Ipapanalangin natin siya, mga kapatid, habang sila nakatayo. Dito po kayo sa may bandang likod nila. Hali po kayo. Mananalangin po tayo. Manahin po natin sa Brother Ricky. Pag-pray po natin. Maybe, patong nyo sa kanila. Yes. Tayo po'y mananalangin. Brother Ricky, Brother Steve. Tayo po'y manalangin, dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o Diyos sa iyo pong ginagawa dito po sa amin sa Christ Baptist Church. Yes, Lord. Muli, Panginoon, ikaw po ay pumili at magsusugo, Panginoon, ng iyo pong lingkod. Apo. Salamat po, Diyos, at dalangin po namin na iyo pong patuloy na pagpapalain ng buhay po ng aming kapatid, ang Amen. magiging missionary pastor po sa Barangay Payar ng Malasike, Apo. si Brother Ulysses. Ganun din po, Panginoon, ang kanya pong sambahayan, ang kanya pong may bahay at Amen. ang kanila pong mga anak. O God, bigyan mo po siya, Panginoon, ng lalo pa pong katalinuhan, lalo pa pong kalakasan, Panginoon, upang kanya pong magampanan ng ayon po sa iyo pong kagustuhan ang gagawin po niya sa Amen. Malasike, O God. Amen. Opo. Kami po ay lubos na nagagalak ang buong iglesia ng Christ Baptist Church, Panginoon, dahil siya po ay nagbigay ng kanya pong buhay, isunuko, Panginoon, ang kanya pong lahat, maging ang kanyang family, upang gampanan, Panginoon, Yes. ang dakilang gawain doon po sa Malasike. Salamat po, O Diyos, at kami po aasa at patuloy po magtitiwala na siya po hindi mo po pababayaan kasama ang kanyang family sa pagsunod po doon. Amen. At kami po patuloy, bigyan mo rin po, Panginoon, ng simbahan ito ng lalo pa pong kasipagan, Panginoon, upang masuportahan po ang magiging misyon doon. Yes, Lord. Salamat po sa iyong pagpapala, O God. Kami po maniniwala na ikaw po ang may likha ng lahat ng ito, O God. Yes, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Maraming Diyos na malulhati sa lahat. Tunay nga po na kami bilang iglesia sa gabing ito ay nagagalak, Panginoon, dahil napakinggan po namin ang patotoo ni Brother Ulysses na kung saan, Panginoon, ay yun po siyang tinawag
bilang misyonaryo, Panginoon, sa Pangasinan. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay na ah, handang paggamit, Panginoon, sa inyong ubasan. Amen. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti niyo po sa kanyang buhay. Kayo po ang Diyos na God of second chance, Panginoon. Yes, Sa Lord. kabila, Panginoon, ng naging karanasan ng aming pong kapatid, hindi po kayo nagsawa upang unawain po siya, upang mahalin at antayin, Panginoon, ang tamang panahon upang siya po ay magbalik loob. Amen. At sa kanya pong pagbabalik, salamat, Panginoon, dahil nakita niya, Panginoon, sa kanyang buhay ang kalooban Yes, po Lord. ninyo. Apo. Kami po ay lubos na nagagalak bilang iglesia at nagpapasalamat sa aming pong kapatid na ito Apo. na kanya pong sinuko ang kanyang buhay sa pagbimisyon. Amin pong dinadalangin na inyo po siyang pagpapalain, Panginoon. Alam po namin na hindi po madali, Panginoon, magmisyon, madali po magsimula, subalit ang mahirap, Panginoon, ay ang magpatuloy. Kaya Yes. amin po siyang inahabilin sa inyo. Sa kanya po, Panginoon, na pagyaon sa lugar na yon, naway baunin niyo po, Panginoon, ang inyong mga pangako na hindi niyo po siya pababayaan. Yes, Lord. Kayo po ang siya mag-provide ng lahat ng kanyang pangangailangan. At kayo po ang magbibigay sa kanya ng karunungan, ng katatagan, ng katyagaan, Panginoon. Yes, upang magawa po niya, Panginoon, ang kalooban niyo sa kanyang buhay at gamitin siya, Panginoon, sa lugar na iyon upang ang inyong salita ay may pahayag sa mga tao na wala pa po, Panginoon, Amen. sa pananampalataya. Naway, patuloy niyo pong handa ang mga tao doon at salamat po sa gawain na nasimulan. Amin pong ibinibigay ito sa inyo na kayo na po, Panginoon, na magpalago ng gawain po doon. At tulungan niyo po ang aming kapatid na sa araw-araw, niyo po siyang iingatan sa lahat po ng panganib. Patuloy niyo po siyang i-encourage at patuloy na i-provide ang lahat po ng pangailangan Yes, sa inyo Lord. pong gawain. Ngayon din po, Panginoon, salamat sa kanyang may bahay na may puso, Panginoon, sa inyong gawain at handa pong suportahan Mhm. ang kanya pong asawa. Kaya rin pong pinagpipray, Sister Jinky, na pagpalain niyo po siya. Apo. Naway lalo niyo po siyang palaguin pa sa pananampalataya, sa inyong salita. Nang sa gayon, Panginoon, sila mag-asawa ay patuloy lang balikatin ang gawain, Panginoon, sa lugar na iyon. Yes, Lord. Maraming pong salamat sa inyong kabutihan. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen. 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 Sa patuloy po naming paglapit sa iyo, dakila naming Ama sa langit, salamat po, Panginoon, na isa na namang kaluluwa ang nagsuko ng buhay para po ganapin ang misyon na gagawin po sa Malasiki, Pangasinan. Yes, Lord. Purihin po ang dakilang pangalan dahil ang misyon po ay nangangailangan ng mga taong katulad po ni Brother Ulysses na handa pong isakripisyo ang lahat po ng kanyang mga dinadala sa buhay upang gampanan po ang misyon. Salamat po ng maraming, Panginoon, sa kanyang may bahay na sumama po sa dakilang layunin Amen. na makasama po ang kanyang asawa Amen. sa pagpapalagana po ng inyong salita sa dakong iyon ng Malasiki. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pagpalain mo po ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, patuloy pong silang gamitin sa dako doon. Salamat po ng marami sa mga pamilya na handa pong magsuko po ng buhay upang gampanan ang lalo pang magandang hangarin na makapaglingkod po sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Sana po, ang dalangin po namin sa buong iglesia na kami po ay patuloy na makasuporta Amen. sa mga misyon na Amen. tulad po nito. Purihin po kayo at maraming salamat po. Nawa po ay patuloy pong suportahan ang misyon na ito ni Brother Ulysses kasama Yes, po ang Lord. kanyang pamilya sa tulong po ng mga kapatiran sa iglesia, lalo higit, Panginoon, sa tulong po ninyo. Yes, Purihin po kayo ng marami at salamat po at pagpalain po ang pagmimisyon ito ni Brother Ulysses. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong panawagan
Mula sa karamihan, humihirang ka ng mga lalaki at mga babae upang gumanap ng dakilang gampanin na ilagay sila sa front line, na hindi inaalintana ang hirap niyang anumang kanilang haharapin, kundi ang kanilang baon ay ang iyong panawagan at ang iyong presensya, ang iyong pangako, ang iyong salita, at ang pagmamahal sa mga taong wala pa sa tamang pananampalataya. Salamat po sa una mong ipinakitang mga bunga, mga taong binuksan mo ang puso at mga taong nagpahayag ng pananampalataya. Salamat po sapagkat si Brother Ulysses ay binigyan mo ng katiyakan at kapanatagan na siya'y doon mo dinadala sa lugar ng Payar o sa Malasike sa Pangasinan. Dalangin po namin, O Panginoon, ng iyong kapangyarihan ay manahan sa Kanya. Ang iyong karunungan ay sumagana. Ang iyong pagmamahal ang siyang magpalaki ng kanyang puso upang magkasya ang mga tao at iba't ibang klase ng tao sa lugar na yon. Dalangin ko po na lalo niyong gagawing matibay ang pagsasamahan ng mag-asawa upang sila'y maging magkatuwang sa gawain at panawagan na hindi tao ang tumawag, kundi ito'y pagtitiwala ng Diyos sa kanila. Tulungan niyo po sila na habang mainit ang bakal ay kanilang paluin. I-bless niyo po ang kanilang paglilingkod sa pagpasok at paglabas ng bayan, Panginoon. Ang pagpapala ay mauna na sa kanila. Habulin sila ng pagpapala, manahan sa kanila ng sagana, at daluyan sila ng masaganang pagpapala. Dalangin namin na tawagin silang mapalad sa pagpasok at paglabas ng bayan, at maraming pagpalaing mga tao sa pamamagitan ng kanilang buhay, at ang katuparan ng plano mo sa buhay ng iba, sa pamamagitan ng pagsunod nila sa pagkatawag mo sa kanila. Salamat po sa simbahang ito na merong puso at kagalakan na humakbang din sa pananampalataya upang magsugo muli ng panibagong misyonero. Panibagong aming tutuwangan sa pananalangin, sa pagkakaloob, at maging sa moral support po namin. Salamat sa mga misyonero na naririto. Salamat sa kanilang katapatan, O Panginoon. Salamat sa mga taong ibinigay mo sa kanila. At kami naniniwalang bibigyan mo rin naman si Brother Ulysses na mga taong magiging katuwang niya at katuwang nila sa gawain ng Diyos. I-bless niyo po ang kanilang mga anak, kanilang pag-aaral, kanilang buhay, gawin niyo silang mas matatag sa aming bayan. Hinihiling po namin ang inyong pagpapala at madinig namin ang patuloy niyong paggawa kasama po ng aming mga kapatid sa Pangasinan. Ito po yung aming hiling at dalangin na nagpapasalamat sa inyo. Tangi sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen? Amen! Amen! Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po, Brother Ulysses. Congratulations, Sister Jinke. Sister Jinke. Amen. Purihin po ang Panginoon. At kamenyo na lang po ang ating kapatid. Sila ay pupunta ng Malasike. Kailan, kapatid? 15 po, biyahe po. Anong araw yun? Wednesday? Hindi po, pagkatapos po siguro ng 15 is Wednesday. madaling araw po. Mga Thursday na madaling araw. Sa Thursday na madaling araw, kung meron pa po kayong maipapadala para makatuwang sa kanila, so meron pa kayong Monday, Tuesday, Wednesday ng gabi. Para kung ano man yung kailangan po nila na nakalista doon, na pwede kayong tumuwang, meron pa pong pagkakataon. Ano pa? So, salamat po ng marami, mga kapatid. Sister Jinky, salamat. Digons, thank you sa inyo, mga kapatid. Pwede na po kayong maupo. Amen. Maraming salamat po. Tawagin natin si Brother Steve para po sa ating mga huling bahagi ng sa katuparan ng gawain natin. Amen. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa bumaghapon ay naging matagumpay po ang ating pong gawain, especially po ngayong gabi na ating pong nagampanan ng ating pong pagdulog sa banal na Lord's Supper po ng ating Panginoon. By the way, bago po tayo magtapos sa ating gawain, ay gusto ko lamang pong i-acknowledge yung presence po ng ating mga missions from CBC Kalamba Mission under Pastor Joel Owas. Pwede pong pakitayo ang ating mga kapatid. Atin silang palakpakan. Amen. Then also, we would like to acknowledge yung mga kapatid natin from Tanawan, Batangas under Pastor Andrew. Pwede pong pakitayo. Amen. Okay. And also, siyempre tayo po ay nagpapasalamat dahil yung mga kapatid po natin na ilan na hindi po natin silang nakakasama face to face ay sa gabing ito
ay nakasama po natin. Nandiyan po ang Nanay Batario, Nanay Villanueva, ang reyna ng mga nanay, si Nanay Seni. Amen. Praise the Lord. Okay, at sa lahat po ng mga kapatid na nakadalawang gabi, purihin po ang Panginoon. Okay, so bago po tayo magwakas sa panalangin, pwede pong awitin natin yung dakilang katapatan. Then after this ay wasan tayo sa panalangin ni Pastor Dakutanan. Okay? Ay po natin tumayo. Ang kay buti ng mapagtubag sa habang panahon. Maling sa kamilangan natin tulang, biyaya niya'y katulad ng pagsikat ng araw. Tuloy siyang nagbibigay ng tamaw. Kaya sa puso ko'y namin, kapag kanya'y aming pupurihin. Dakila ka, Diyos, tapat ka ng tunay. Mula sa lahat ng mundo'y magunaw at maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Diyos, ika'y namin. Sa buong mundo'y aming awitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Diyos, tapat ka ng tunay, na mula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw at maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sumikat. Sa bawat bighatin ay mananaroon. Tuluyan lang mag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Bago po manahin si Pastor Dakutanan ay paalala lamang po sa ating paglabas ay may mangyari lamang po para hindi tayo crowded ay umupo muna po tayo after ng prayer, after na po ng prayer, upo muna po tayo, then i-distribute po yung food, then sa bahay na po natin ito kakainin. Okay, babaunin na lamang po ito natin sa ating pag-uwi. Okay, so sir, ayan, okay, closing prayer po tayo. Okay. Tayo po ay
Tayo po'y pumikit, mga kapatid, tayo'y magawakas sa pananalangin. Purihin ang Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa gabing ito, dakilang Diyos, kami po'y lubos-lubos na nagagalak, dakilang Diyos, sa isang kaganapang muli mong ipinaalala sa amin, dakilang Diyos, na ikaw ay nabayubay sa cross, natigis ang iyong banal na dugo, nasugatan ang iyong katawan, Opo. dahil sa amin, dakilang Diyos. Amen. Opo. At sa gabing ito, dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa bugtong na anak na Hesus Kristo. Amen. Opo. Panginoon, pwede namang ikaw ay humindi doon sa cross, pero iyong tiniis ang hirap at dusa upang mabigyan mo kami ng pag-asa ng buhay na walang hanggang. Amen. Opo. Salamat, O Diyos, sa katubusang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Marahil dakilang Diyos, kung hindi kami nakakilala sa iyo, ay hindi po namin alam saan kami tutungo sa oras na kami ay lumisan itong sanglibutang ito. Opo. Ngunit dakilang Diyos, ang aming kawalang pag-asa ay napalitan, dakilang Diyos, ng kagalakan. Amen. Opo. Ang aming malaman, ng aming tanggapin ang buhay na walang hanggan. Amen. Opo. Yes, Lord. Sa gabing ito, dakilang Diyos, salamat sa iyong mga anak na nagsiparito at nagparticipate, dakilang Diyos, ng banal na hapunan. Amen. Muli, dakilang Diyos, aking dalangin ng iyong mga anak. Anumang pinagdadaanan ng aming kanya-kanyang pamilya, kanya-kanyang buhay, dakilang Diyos, aking dalangin na lahat ng ito ay iyong bibigyan ng proteksyon, Panginoon, ang iyong mga anak. Amen. Dumaan man sa matitinding pagsubok, dumaan man sa mga kalamidad, mga sakit man yan, dakilang Diyos. Nanatili, dakilang Diyos, ang aming pag-asa na ang iyong kapangyarihan ay mapapasa amin laban sa anumang mga kasamaan, dakilang Amen. Diyos. Opo. Ugad sa gabing ito, dakilang Diyos, sa amin pong paghihiwa-hiwalay, ingatan niyo ang bawat isa, ang bawat mga sasakyan, ang bawat driver, ang bawat nag-commute, Panginoon. Ihilayo mo sa anumang sakuna, dakilang Diyos, at kapahamakan. O dakilang Diyos, aking inihiling ang iyong bendisyon, ang pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng anak, at pakikipisan ng banal na Espiritu Santo. Kami po iyong gabayan hanggang sa muli naming pagkikita-kita. Amen at amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at ang pagpapala ng Panginoon ay sumating. Kaya manatili po tayong nakatayo at i-distribute lamang po yung food. So, mangyari lamang po unahin natin sa likuran. Then once na nakasit po yung food, pwede na po tayong lumabas.